Good morning. Oh, meron nga pala akong mic. Yung binigay sa akin ng Maono before, but ang ayaw ko lang dito kasi malaki eh. Gusto ko yung maliit lang ng DJI wireless. Para siyang Rode na na style kwadrado. Lalagay mo dito. Parang ganon, no? Di ba? So hawakan ko na lang. So now, dahil wala pa naman akong biyahe today, and today is Sunday, nandito pa rin ako sa Rome, Texas. Romeo Hotel Oscar Mike Eco, yung spelling ng Rome, Texas. So nandito ako nagpapalipas bukas pa ng umaga. Up to date itong aking vlog today, dahil wala naman akong mga naipon na videos before. Kaya kung ano yung nakikita niyo, ito yung araw na ito. Today is Sunday dito sa Texas. I'm not sure if yung aking boses ngayon dyan sa inyong screen ay mas maliwanag na ba siya, mas malaki na ba siya compare doon sa wala akong mic, or kailangan ko sigurong tanggalin itong aking ito. Okay na ba? So parang live. Yeah, okay na daw. Comment nga dyan, okay na ba? Yeah, para siyang live, no? So anyway, meron ako mga na-select na mga question dyan sa comment box. Questions and mga shout-outs, mga random questions na napili ko, na sasagutin ko ngayon sa araw na ito, para meron tayong update sa vlog. May mga nag-suggest na i-share ko sa inyo about dun sa mga insurance, car insurance, saka mga life insurance sa Canada. So I'll try my best dun sa aking knowledge na about dun sa mga insurance na yan, para ang ating mga kababayan na nasa Pilipinas ma-educate daw. Okay? Which is totoo naman talaga. Napapansin niyo ang mga Pilipino, pag nandito sa ibang bansa, sumusunod talaga sa batas, trapiko, sa law. Pero pag nandyan sa ating bansa, sa Pilipinas, matapang pa sa leon. Talagang meron nga akong napanood na video na, akin ang lisensya mo, nanggigigil na ako, nanginginig na ako sa'yo. Bakit pulang-pulang mata mo, nakadruga ka ba? Matatawa ka talaga. Kasi dito, hindi mo siya pwedeng gawin eh. Hindi mo siya pwedeng gawin yan sa mga tao dito, kundi mabaril ka or anong mangyari sa'yo. Walang ganon na mga, meron siguro mga pailan-ilan, pero hindi talaga yung halos nakikita natin sa mga video sa Pilipinas, na pag dating sa highway, porket merong mga sasakyan ng mga tao dyan, yung porket tingin nila sa kanilang sarili na mayaman sila, nagkaroon sila ng mga Pajero, Montero, or mga pick-up truck, tingin nila sa sarili nila na mas angat sila sa buhay, may kaya sila, kaya nang sindakin yung mga si paring Binje, mamaya na tumawag paring Binje, kaya nilang sindakin yung ating mga kababayan na mga maliliit na tao lamang. Samantalang dito sa Amerika, sa Canada, yung mga ganyang mga sasakyan, wala, basic lang yan, truck, ang may-ari lang yan, mga truck driver. Mas magaganda pa nga yung mga sasakyan ng mga truck driver compare mo dun sa mga may kaya sa Pilipinas, di ba? So anyway, unahin ko muna ang shoutout bago yung tanong, para mas yung mga naghihintay ng shoutout. Yung iba kasi may nagpapa-shoutout but hindi ko na siya pinipili kasi kulang yung mga details ninyo, walang pangalan kung sinong i-shoutout natin. Tapos ang inyong pangalan dyan sa screen, user XXX, di ba, paano ko siya basahin, right? So ayusin nyo yan, yung user ninyo, para pag binasa ko yung inyong shoutout, example si Tampulano at Tampulano bla bla bla, shoutout sa aking ina na si Maria, sa aking tatay si David dyan sa Jerusalem, o di ba? Parang kumplito ba? So unahin ko muna itong shoutout para sa mga naghihintay at sa mga napili na i-shoutout. Okay? Next time ayusin niyo yung shoutout para may screenshot ko. Okay. Si Dan Dizon, shoutout sa kanyang wife na si Mrs. sa Marilao, Bulacan, si Malo Cornijo Dizon. Ako nga pala si Dan Dizon, watching from Xiamen, China. Lahat ng ating mga gadgets ay galing ng China. Maria Tuwatig, watching from Batangas. And si Bautista, ito yung mga ganun, at Bautista, yung iba kasi at user at Bautista 776,
Shout out sa kanyang kapatid na truck driver sa Amerika, pati asawa niya. Wow, si Joy Crium at saka si Alex Crium. Bensin TTV. Shout out from Antipolo, Rizal. Si GM Minyusa. Lagi siyang nanonood. Shout out from Zamboanga del Sur at saka sa Pagadian City. Si Lodimars Villarmino, nag magnitude 7.6 sa Cagayan de Oro. Late na yata to, nabasa ko. Sana lahat mga taga hometown ko, ingat kayo dyan. Sana okay lang kayo lahat. Delikado dun yung balik ng tubig, no? Yung tidal wave, tsunami. And si Dominic Bongosya. Shout out sa ating mga kababayan dyan sa Jeddah. Assalamualaikum ating mga OFW na nagtatrabaho at nagsakripisyo para sa kanilang pamilya na naiwan dyan sa Pilipinas. And si Ronho Hilomark watching from Hamilton, Ontario. And Welma Aquino, shout out sa kanyang asawa na retired Philippine Marines. Ang problema, hindi nilagay kung anong pangalan ng kanyang asawa. But anyway sir, it's not a salute. Happy retirement. And si Josiho, 62 years old. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga nanonood na mga senior citizens sa aking vlog, kasi yun ang libangan daw nila. 62 years old na ako. Isa sa mga libangan ko ang panoorin ng vlog mo, kasi gusto ko makita ang mga lugar na pinupuntahan ko and keep on tracking. 62 years old pero ang tawag sa akin, bro. Mark Rosario, bro tayo ha. Mga citizen dyan, bro tayo, bro. Sir, mayong adlaw diha, pa shout out naman dyan, amping permi. Di ba? Si Marco Rosario, si Marco Rosario, shout out. Si John Balinton, Marco, senior citizen na rin ako. Tingnan mo. John Balinton, senior citizen, sir. Bro. Bro, tawagan natin ha, yung mga senior citizen. Bro. Si Paul William Marabilia, isa akong nurse, and dahil sa kapapanood ko ng vlog mo, gusto ko na rin maging tracker. Well, alam mo, Paul, I think kailangan mong mag-apply na pa Canada. I think kailangan na ng Saskatchewan. Nag-hire na sila ng mga nurse sa Saskatchewan. Huwag na yung tracking, nako po. Makikita nyo lang, magaganda lang yung mga lugar na nakikita nyo, but yung reality, kung gusto nyo pasukin to, yung reality, kailangan isip-isip talaga. Kailangan dedicated sa trabaho at saka yung dedikasyon sa trabaho at saka sakripisyo. And Marcelo Doria, hapit ng Pasko, manaygon ta. And si Mel J. Toledo, shout out dyan sa Toledo from Kalinan. Si Mel J. Toledo, shout out sa kanyang pinsa, sa kanyang, di ko maintindihan to. Shout out na lang kay Mel J. Toledo dyan sa Kalinan, Davao City. Yun na lang. And si user, ito yung sinasabi ko, ilalagay ko din sa screen niyo. Ito yung baguhin ninyo, yung user, para mabasa ko yung mga pangalan ninyo. Si user FO, kamukha ko daw si Bong Revilla. May nagsabi na kamukha ko si Manny Pacquiao, kamukha ko si Jay Manalo, kaboses ko si Bintolpo, kaboses ko si Ray Langit, kaboses ko si Mike Enriquez. Ano ba talaga? Dahil hindi natutulog ang balita, hindi ko kayo tatantala. Mula apari hanggang hulo, ang balita ay balita pa rin. Si Antonio Manlapig, pinapanood ko yung channel mo, naaliw ako at parang kasama mo na rin ako sa mga biyahe dyan sa Canada at US. Malapit na rin ako mag-retired sa trabaho sa government. And yeah, he's from Gimba, Nueva Ecija. Si Edgardo Sombrio, ito nga, sinasabi ko, pwede na pala tayo maging tropa, Mark. Tropa tayo, bro. 60 years old na ako, ex-OFW. As a shipboard electric system mechanic, ngayon ay pa-align na lang ng wheels, assembly ng mga tricycle. O, di ba? Retired na. Alam mo, napakasarap maging bro, yung mga
senior, dahil yun nga sabi ko before sa previous video na yung mga idea nila nung kabataan pa, yung mga diskarte nila na pwede mo pang kunin at pwede mong i-apply sa sarili mo. Magandang bagay yun, right? And si Robert Ralios, ito kaibigan ko, shoutout, belated happy birthday sa'yo. Hindi kita nabati nung 21, belated happy birthday sa'yo, bye. And si Master Joe TV, isa siyang retired PNP, early retired sa PNP, optional pala. And ngayon followers ko na at laging nanonood from Western, sa view ng Western. Lagi siyang nanonood sa view ng Western countries, itong Canada, America. Pag nandiyan ka sa Pilipinas, Western ang tawag dito, nasa Canada ng Amerika, diba? And si Joey Peria, salamat, senior din ako. Marco, libangan ko manood sa'yo palagi, na lang ako nakaabang sa'yo. Madami na akong lugar na napuntahan sa'yo hanggang makarating ng Alaska. Di ba? Sa mga lahat ng mga nanonood dun sa Alaska series before, that's a good experience daw. So yun, tapos na yung shoutout. Kaya next time, magpa-shoutout kayo, name, kung sino siya shoutout nyo, at taga saan kayo. Okay? Short lang pero detailed ba? Right? So doon tayo ngayon sa question. Meron kasi akong nabasa, mga random questions. Nagulat talaga ako sa kanya. Galing kay Susan Moreno. Marco, hindi mo ba nabalitaan ang bad news sa Pilipinas? Ha? Bad news sa Pilipinas? Parang delayed ako sa balita, pero lagi ako nanonood sa balita ng Pilipinas. Pero itong sinabi niya, ito yung nakakagulat. Hiwalay na si Catherine Bernardo at saka si Rostom Padilla. Daniel Padilla. Nagluluksa ang mga Katniel showbiz news sa Pilipinas. Gusto lang kitang balitaan. Inka, lagi drink juice and vitamins. God bless. Oh my God, Ate Susan. Yan pala ang bad news. Alam niyo, ate, yung aking anak na dalaga, the last few days, tumawag ako, namumugto ang mata dahil sa kakaiyak. Sabi ko, bakit? Anong problema? Naghiwalay na daw si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Diyos mio, Marimar, sa daming problema ng Pilipinas, yan pa talagang pag-iiyakan ninyo at pag-aaksayahan ninyo ng lupa. Sa daming problema, showbiz yan. Showbiz, maraming mga magagandang dumadating. Pakiki-showbiz muna tayo saglit, ha. Maraming mga magagandang dumadating, mga bagong salta. Yung ang kagandahan ni Ivana Alawi, wala na eh, laos na eh. Yung bang kumupas na. Kasi may mga pumasok na ngayon na mas magaganda at mga sexy, di ba? May mga pumasok na ngayon na mga guwapo at mga macho. Laos na yung mga nauna. Yung mga macho before, wala na kasi may mga bagong sibol na. So ganun yun ang showbiz. Matagal na yung Katniel na yan. Nakagisna na ng aking dalaga yan. Aking dalaga ay 20 years old na. Siguro yan si Daniel Padilla. Siguro, ilang taon ba yan? 40? Or, no. Mga 30 siguro. Di ba? Di ba? So, may mga bagong salta. So, mga tao ngayon, yung mga actress, aktor, nakikita, ang ganda nun na, di ba? Nakakasawa na to. Kami na ang love team nito for a couple of years, decade na. Kaya sabi ko sa aking anak, oh my God, lagi kami nag-argue, bakit ka nagko-comment ng ganyan, bla 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 bla. What a showbiz, no? Grabe. Yung mga artista, kilala nyo, updated kayo. Yung mga artista, hindi nga kayo kilala eh. Mas magaling pa nga yung mga vlogger kasi kilala nila yung mga solid na mga nagko-comment sa box nila, di ba? Nakaka-interact nila, nakakausap, nakaka-comment. Ay yung mga artista, million na followers, hindi kayo kilala niyan. Pagtatawanan lang kayo ng mga yan, believe me. So Ate Susan, I don't care kung naghiwalay sila. I don't care. Wala akong pakialam dyan. Ang iniisip ko lang aking pamilya, aking trabaho, and that's it.
pamilya, trabaho, mga ibang tao na gumagamit sa kalsada na hindi ko sila maaksidente, hindi ako magkaroon ng problema sa kanila. Yun lang ang iniisip ko. But showbiz na yan. Wala akong pakialam dyan sa mga bading dyan sa showbiz. And si Christian Marlon, ano daw yung about sa night driving glasses ko. Ilalagay ko na lang sa description ko yung link nito, but I don't know if itong glass ay available sa, mumurahin na naman to, available sa Lazada. But tingin-tingin ka sa Lazada kung merong ganitong glass din. Try mo, maganda siya. Try mo, clear na clear. Hindi siya glare sa araw, hindi siya masakit sa mata, lalo na pag gabi, magdadrive ka sa gabi, napakalinaw. Si DJ Daddy, ang question niya kailangan bang i-switch off ang headlight bago ka papasok sa border, sa immigration border? Correct me if I'm wrong, kasi siguro nakita niya yung pagpasok ko sa Sweetgrass, hindi siya naka-off. Yeah, talagang ino-off yun. Nakalimutan ko lang that time kasi nga, di ba, masama yung aking pakiramdam. Parang wala ako sa wisyo na niisip ko lang makapasok. But yeah, ino-off talaga yung headlight. At hindi kami nag-a-apply ng parking brake ng truck kasi yung dynamite, yung singaw, maingay yun. Okay, salamat sa comment. And ito nga, si user na naman, hindi ko alam kung sino si user, pero ang tanong niya, pwede ba mag-aral ng truck driving? Ito yung mga basic na question na noon ko pa sinasagot sa aking vlog. But siguro ngayon lang sa aking vlog, sasagutin ko siya. Pwede ba mag-aral ng truck driving sa TESDA? Yung pag-aaral mo ng truck driving sa TESDA ay hindi guaranteed para makapasok ka ng truck driving sa Canada. Okay? Kasi ang nire-require pag galing sa Pilipinas, ulitin ko, pag galing sa Pilipinas, required ka ng 3 to 5 years experience. 3 to 5 years experience. Okay? Straight. Walang 8 months. Then the next company, 8 months. Kailangan 1 year dito sa company, 1 year dito, 1 year, or 3 years, or 4 years, then 1 year sa ano. Hindi yung 6 months ka dito sa isa, then the other year 1 year ka doon. Hindi makaka-counted yung 6 months na yun. So yung pag-aaral mo ng truck driving sa TESDA, hindi guaranteed para mag-qualify ka papuntang Canada. Pwede yan sa mga ibang skill like butcher, welding, mechanic, hindi pwede siya. Okay? Pero sa truck driving kasi, kailangan pumasok ka dito. Kung galing ka sa Pilipinas, meron kang enough na experience. Yung mga iba naman nakakapasok dito sa Canada, dito na rin sila natututo sa Canada kasi ina-allowed naman, or pwede pag nasa loob ka ng Canada, sa loob ka ng Amerika, nag-start ng yung trucking. Yun lang ang unfair, di ba? Unfair masyado. Pero hindi kayo pwedeng i-recruit from Pilipinas na wala kang experience tapos dadalhin ka sa Canada para gawin kang truck driver. Walang ganyang sitwasyon. Okay? Kailangan pag galing ka ng Pilipinas, meron kang experience para makarating ka ng Canada mag-drive ng truck. Sana clear sa iyo yung aking sagot, at sa mga viewers na gusto pang magtanong about dyan sa trucking. Kailangan meron kang experience. Kung sa Pilipinas ka mag-a-apply through agency, kailangan may experience ka bago ka mag-apply ng truck driving papuntang Canada, papuntang New Zealand, papuntang kung saan-saan man. Pero pag nasa loob ka ng Canada, kahit wala kang experience, pwede kang maging truck driver, kagaya nila. Anyway, so si Edwin Tatlong Hari, ito yung sinabi niya sa akin, kung pwede ko bang i-explain sa mga viewers ang sistema ng car insurance sa Canada, personal insurance ng driver kapag wala siyang car pero nanghihiram siya sa ibang may sasakyan, para ma-educate din ang ibang kababayan natin na mas tamang sistema sa pag-drive ng car abroad as compared dito sa Pilipinas, na marami talagang walang alam sa proper driving etiquette and attitude sa kalye, which is true. Tama yung sinabi niya, yung driving etiquette at saka yung attitude. Pag nasa Manila ka talaga, kailangan good attitude ka, hindi kayong bara-bara. Okay? And may idea na kasi ako sa car and driving insurance policy dyan sa Canada, kaya palagay ko magandang topic ito sa channel. Okay? So umpisahan ko sa car insurance. Lahat ng sasakyan dito sa Canada, I think ganun din naman sa Pilipinas, but hindi lahat na may insurance. Kaya nag-aaway, pag once nagkakabanggaan, nag-aaway kasi
ba't mo binangga yung aking truck? Magkanong presyo ng aking truck? Kasi alam niya yung, siguro kung tricycle na nakabangga, kung walang insurance, hindi ganun kalaking insurance, paano mababayaran yung damage ng sasakyan, di ba? So dito, lahat ng sasakyan may insurance. Dito lang sa sa Manitoba, ang Manitoba under ng government yung insurance dito, hindi siya private. Just like, correct me if I'm wrong, ito lang pagkakaalam ko, hindi ko alam yung sa ibang province. Saskatchewan is government and Manitoba is government insurance. So lahat ng mga sasakyan ay naka insured sa government. Okay? So pag nagda-drive ka dito, pagkuha at pagkakuha mo ng lisensya, kasi ako before pagdating ko ng Canada, may dala akong license, may dala akong certificate from LTO na wala akong alarm and scandal or alarm sa Pilipinas, wala akong mga violation sa Pilipinas. Nakakuha ako ng certificate from LTO at nung pagkuha ko ng license, pinasa ko yon before yun at na-covered yung aking aking merits. So from that time, pagdating ko ay pagkakuha ko ng lisensya, binigyan agad ako ng 15 merits, pinakamataas na. Now, I think umabot na ng 17 points yung merits. So ang license dito, ang driver dito, through merit points. Demerit pababa, merit pataas, no? Tama ba? So kung nakabangga ka dito, kung naka-atras ka dito, konting atras lang, hindi mo pwedeng arigluhin yan na, oh, meron akong kakilala dyan, 500 lang yan, papagawa na natin sa pwede mong gawin ganun kung konti lang yung damage. But pag malaki talagang damage, hindi mo pwedeng mag-usap na lang kayo sa hindi. Kasi ako mismo, kung akong binangga mo, kukunin ko yung personal details mo at yun ang i-report ko sa MPI, Manitoba Public Insurance, na binangga ako ng taong ito para babayaran ako ng insurance, tapos ikaw ma-deductionan ka ng iyong points sa iyong merit. Pag once nakadisgrasya ka, isang aksidente lang, 5 points. Depende sa kaso sa mga overspeeding sa highway, pag nahuli ka ng pulis, automatic pangatlong beses yata suspension, or I'm not sure, automatic demerit, walang contest yun, demerit agad 3 points or 5 points, I'm not sure. Then now, once na nakabangga ka, isang beses ka lang naka-atras, 5 points yun, kakaltasin yung ang mababayad yung insurance, pero ikaw na nakabangga, yung insurance mo tataas. Instead ng binabayaran mo ang insurance monthly sa yung sasakyan ay 120, depende dun sa ginastos ng MPI. I'm not sure, lagi na ako I'm not sure kasi hindi na ako taga-MPI, but tataas ang iyong insurance monthly, at saka yung lisensya mo tataas yung premium, na instead na $30 or $50 a year, tataas yan 150, or depende sa kaso, or depende kung bumaba ka na doon sa pinakababa na minus 15 or minus 20 doon sa demerit mo, yung wala na silang kakaltasin sa'yo, wala na silang babaklasin sa yung points, baka maybe i-revoke or suspension na yung license mo doon. Kaya makikita ninyo, ang mga Pilipino pag nandito sa Amerika, sa ibang bansa, sumusunod. Wala kang makikita, wala kang nag-viral na video dyan na isang Pilipino nagwawala, nag-aamok, just like sa mga nakikita natin sa Pilipinas na bumubunot ng baril dahil lang sa bicycle lane, di ba? Kami nga na mga truck driver, may nakita kaming nakapark lang sa gilid, umiiwas pa kami sa passing lane. May nakita kaming nagbabike sa gilid, umiiwas pa kami kasi meron din sila rights para gamitin yung lane na yan. Okay? Umiiwas sa mga truck yan, nagdandahan yan ng mga truck, and then slowly, then balik na naman sa right lane. So malaki yung pagkakaiba. But mapapansin mo nga, mga Pilipino, pag once na dumating na sa ibang bansa, sumusunod sa batas ng ibang bansa. Pero bakit pag nasa Pilipinas, matigas ang mukha, no? Matitigas ang mukha, lalo ng mga, kala mo nga yung mga may-ari ng mga Montero, mga mamahaling sasakyan, akala mo mga napakasiga na napaka, di ba? Hindi ko maintindihan parang sabi, matatawa ka na lang pag nandito ka sa ibang bansa, tapos nakikita mo yung mga kababayan mo na asal kalye, pag dating sa road rage, yung kunting mali lang ng isa ay pinapalaki, talagang
bubunot pa ng barel. Yan nga, tama ang sabi niya, yung driving etiquette saka yung attitude sa highway. Dito wala kang Pilipino na nakikita ng ganyan. Meron siguro sa mga isolated sa mga lugar na mga Amerika, sa ibang bansa na may road rage, yung mga wala sa mood yung mga driver. Wala sa mood yung mga driver na yan. Pero Pilipino, wala kang makikitang ganyan dito sa Canada na nakipag-away. Napakalabo yan dahil sumusunod tayo sa ano. Pero dapat ganun ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Sumusunod din sila sa rules. Kung alam mo ang problema dyan sa atin, hindi naman yung mga driver, yung pag-start pa lang kumuha ng license, doon na dapat yan. Kaso lang, yung mga nasa LTO, LTF, RB, nasa government, karamihan corrupt. Pasensya na sa mga tinatamaan, karamihan corrupt. Agree kayo? Pera-pera na lang. PLAK, plaque. Pera lang ang katapat. Okay? Bakit? Tingnan mo ha, merong maraming trucking business dyan sa Pilipinas. Okay? Makikita mo rin ang daming disgrasya ng truck. Hindi kagaya dito sa mga bansang ito na chinecheck yung truck. May mga DOT, Department of Transport, chinecheck ang truck kung ito pwede pa bang tumakbo to sa highway, safe pa ba itong tumakbo sa highway. Sa Pilipinas hindi. Karag-karag na nga, tumatakbo pa. Kaya nakikita nyo ang daming aksidente ng truck. Hindi na siya safe sa kalsada. But ang ating kasing gobyerno, LTF, RB, LTO, yun ang namamahala sa mga highway na yan. Napaka-corrupt. So totoo lang, corrupt talaga. So marami tayong mga kababayan na from Pilipinas dumating na dito sa Canada. Nag-iba na yung ihip ng pagdadrive nila. Yung iba nga, pag-uwi ng Pilipinas, natatakot na daw sila mag-drive dahil nga nakasanayan na nila yung sistema dito sa ibang bansa na ganito mag-drive, safe. Pagdating mo sa Pilipinas, bara-bara, ang daming mga motor na sumisingit. Pag nakakadisgrasya ka, pag nakakadisgrasya ang truck, ikaw ang binangga sa likod, ikaw pang may kasalanan. Di ba? Nakakatakot. Ikaw na nga yung binangga, tapos namatay yung sa likod. Ikaw pa yung may kasalanan, ikaw pa yung ikukulong. Nasaan ang hustesya? Di ba? Hindi pantay. So tama yung sinabi niya, yung driving etiquette at saka yung attitude. So dito, pag na-aksidente ka, meron kang life insurance. Okay? Nagda-drive ka sa highway, nabangga ka, namatay ka dyan, simba ko lang palayo, namatay ka dyan, meron kang life insurance. Depende kung ano yung gaano kalaki yung life insurance mo, pero required talaga pag nag-drive ka ng highway, ng long haul or truck or ano, kahit nasa loob ka lang ng city, kailangan mo kumuha ng life insurance kasi hindi mo alam kung kailan ka matatapos ang kontrata sa mundo. Right? So yung personal insurance, hindi ko lang alam yung magdadrive ka sa ibang kotse kasi I think never pa ako nakapag-drive sa ibang kotse, kung paanong policy dyan pag nahuli ka ng pulis. But yeah, meron siyang insurance sa mga sasakyan. Kasi kung yan lang sana ang pinapatupad sa ating bansa, na merong mga insurance, yung mga tricycle, meron naman siguro pero hindi siya ganun kalaki. Pero pag claim mo yan, pag nakabangga or yung mga kotse, I don't know bakit kailangan pang mag-away, kailangan pang magbubunutan ng baril, kailangan pang magkakasakitan. Sasakyan lang naman yan, pwede yung paggawa, no? Stupid mindset. Anyway, si Rinan, si Kenyo, ilang beses kami, gaano kalayo yung biyahe, at ilang beses kami mag-change oil ng aming truck. Well, ang change oil ng aming truck I think is 25,000 kilometers bago mag-change oil. 25,000. I'm not sure. Siguro tama ako. Tama or nasa mali ako. 25,000 yung change oil ng truck dito. And si Juan Gabriel, how I become a truck driver in Canada? I'm a huge admirer. Ito mga basic na question. Yeah, kailangan mo nga, sabi ko nga, kailangan mo ng meron kang experience dyan sa Pilipinas pag mag-apply ka papuntang Canada. I think that's everything na pwede kong i-share sa inyo today. Today is Sunday, updated to. Kung ano nakikita nyo nga, ito yun ngayon, Sunday dito sa Canada. Wala pa akong biyahe. Tomorrow morning mag-start na akong arangkada papunta ng Waco, Texas. And yeah, so
Ano pa ba? Pwede ko i-share sa inyo. Oh, meron pala. Ito. May nagtanong din kung may bayad yung parking dito. $15 sa ibang truck parking. Sa Loves wala, libre lang. So ito, meron itong ganito. I think na-share ko na to before, but kailangan mo rin to siya. Ang gumawa ito sa Ice Road pag I need assistance, just like masama ang pakiramdam mo or hindi ka makalakad, mayroong arthritis, mayroong kang rayuma, kailangan mo assistance, so ilagay mo lang sa gilid dyan. Okay, but if you're okay, pero hindi mo na siya kailangan. Kung you're okay, hindi mo na siya kailangan. Okay. So sa Ice Road lang to ginagamit. Pag sa Ice Road meron kang ka-convoy tapos hindi mo na kayang sumabay sa kanila, gusto mo lang paunahin at matutulog ka na doon sa portage na tinatawag, like parang lupa yan na dadaanan yun din bago kayo babalik ulit sa ice. Portage ang tawag doon. Gusto mo magpaiwan, lagay mo lang to sa windshield mo na you're okay. Kasi may mga security doon na dumadaan naka pickup truck na bakit may truck na naka-parking, okay lang ba siya. So lagay mo lang sa gilid mo or sa harap mo na you're okay. But kung masama ang pakiramdam mo at kailangan mo ng assistance, then just like that. No? So I think that's everything for today, guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko mamaya, pero ilang oras lang naman at matatapos ng aking reset maya lamang. So dugang salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpaminaw, sa pakikinig, sa suporta sa Pinoy Trucker. Pag-ampi mo, permi. Ingat palagi. Have a good weekend, guys. Today is Monday dyan sa inyo ngayon. Ang iba nagla-lunch na habang pinapanaw dito. Lunch time na sa inyo. Nagsisimula na kami dito. Sunday pa lang ng tanghali. Maraming salamat. Keep safe and keep on trucking.